Mga ka-Express, isang makasaysayang laro ang nasaksihan natin sa pagbubukas ng FIBA Under-16 Asia Cup SIBA Qualifiers. 6 na bansa mula sa Southeast Asia ang kasali: Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam at syempre ang ating kinakatawan, ang Batang Gilas Pilipinas. Pero sa lahat ng inaabangang laro, ang pinaka-highlight ay ang unang opisyal na pagsabak ni L.A. Tenorio bilang head coach ng ating National Youth Team. Matapos ang ilang buwang paghahanda, maraming tanong ang bumalot. Kakayanin ba ni Coach L.A. na transition ang kanyang leadership mula court papuntang sidelines? At paano lalaban ang ating under-16 team sa international stage? Ang sagot, isang dominante at walang kalaban-labang pagkapanalo laban sa Vietnam, 105-61. Pero hindi agad naging madali ang lahat. May mga pagsubok sa simula at may mga bayani rin sa gitna ng laro na umangat para sa watawat. Sa pagsisimula ng laban, maaga pa lang ay nakapuntos na agad ang Batang Gilas sa pamamagitan ng isang close-range jumper mula kay Jason Halyari. Pero hindi inaasahan ng lahat ang mabilis na sagot ng Vietnam. Parang nagulat ang ating mga kabataan dahil biglang lumatsada ang Vietnam at nagkaroon ng 13-4 lead sa unang 4 na minuto. Napansin agad ang kaba at nervyos ng Batang Gilas. Madalas ang turnovers, sablay ang pasa at parang nawawala sa composure ang buong team. Sa puntong ito, napilitan si Coach L.A. na gamitin agad ang kanyang unang timeout para paalalahanan ang kanyang mga manlalaro. Isa itong early test para sa isang rookie coach. Paano mo babalansihin ang pressure ng debut game sa gitna ng early meltdown ng inyong team? Pero dito makikita ang leadership ni Coach L.A. na tahimik pero firm. Kalmado pero may authority. Bumalik sa court ang Batang Gilas na mas kampante at ready to regroup. Ang momentum ay unti-unting bumalik sa Pilipinas nang magpakawala si Jolo Pascual ng isang napakatamis na tres mula sa wing. Ang simpleng basket na to ang naging spark na kailangan ng Batang Gilas para mabuhay muli ang kanilang opensa. At mula rito, tila dumaloy na ang kumpiyansa ng buong lineup. Bigla ring umangat ang laro ng second unit, particular na si Travis Pascual, ang kapatid ni Jolo. Sa mga sumunod na minuto, siya na ang naging focal point ng opensa, palaban sa ilalim, matibay sa depensa, at marunong gumamit ng katawan para sa mga second chance points. At bukod sa kanya, malaking tulong rin ang kontribusyon ni Ethan Tenchi, isang guard na may court awareness at hustle plays na tila veterano na. Nagbigay siya ng magandang assist kay Travis at nagsilbing glue guy ng unit. Sa kabuuan ng quarter, nagbago ang ihip ng hangin. Ang Batang Gilas ay biglang nag-rally at nagtala ng 22-4 run para tapusin ang unang quarter na may lamang na 9 na puntos, 29-20. Pagpasok ng second quarter, hindi bumitaw ang Batang Gilas. Pinakita nila na hindi lamang marunong silang bumangon, kundi marunong din silang umatake at mag-take over. Si Jolo Pascual muling nagparamdam sa pamamagitan ng isa pang three-pointer, assisted pa rin ni Tenchi. Sa bawat pag-ikot ng bola, makikita mo ang influence ni Coach L.A. May structure, may presensya, at may tamang timing ang bawat galaw. Hindi ito streetball, ito ay organisadong opensa na ginagabayan ng isang coach na alam kung paano manalo. Sa quarter na to, naging unstoppable si Travis Pascual. Sunod-sunod ang kanyang puntos sa loob, low post moves, offensive rebounds, at kahit and-one plays. Hindi makahanap ng sagot ang Vietnam, na stuck sila sa perimeter, walang dumidiskarte sa loob at mukhang nawala na ng gana. Tuloy-tuloy ang opensa ng Gilas at bago matapos ang half, lumubo na ang lamang sa 28 points, 61-33. At sa third quarter, kung inakala ng Vietnam na makakabawi sila pagkatapos ng halftime adjustments, nagkamali sila. Mas lalo pang pinaigting ng Batang Gilas ang kanilang opensa at depensa. Mabilis ang ball movement, bawat fast break ay may magandang finish. Isa sa mga standout sa quarter na ito ay si Evan T, na nagpakita ng impressive ball handling at decision-making sa open court. May mga possession kung saan pinakita ng Gilas ang kanilang zone defense, effective, flexible, at mabilis mag-react sa depensa ng Vietnam. Isa pang umangat ay si Theus Reyes
na nakakuha ng kanyang mga puntos sa ilalim mula sa mga cuts at offensive rebounds. Si Cruz Reed ay hindi nagpapahuli, lumaban sa ilalim para sa dalawang magagandang puntos. Bago matapos ang third quarter, umabot na sa 33 points ang kalamangan ng Pilipinas, 83-50. Sa puntong ito, parang exhibition game na lang ang laban. Ganun kasulid ang control ng Batang Gilas. At pagdating ng fourth quarter, hindi na nakapag-mount ng kahit anong rally ang Vietnam. Halatang nawala na sila ng gana, habang ang Pilipinas naman ay nananatiling focused. Sa kabila ng malaking lamang, hindi pa rin naging kampante ang mga bata. Patuloy ang ball movement, hustle plays at composure. Isa sa mga notable plays ay ang assist ni Rusty Fick papunta kay De Los Reyes na madali ang nakakonvert sa ilalim. Si Cabanero rin ay nagparamdam isang crossover sabay drive, papasok para sa maganda at maayos na layup. Sumunod ay puntos mula kay Antolin. Lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-ambag. Isa itong testamento na ang Batang Gilas ay hindi lang isang one-man show. Ito ay team na may lalim, may chemistry at may tamang direksyon. At nang tumunog ang final buzzer, 105-61 ang score. Isang 44-point blowout para sa opening win ni Coach L.A. Tenorio. So ngayon, pag-usapan natin ang analysis ng laro at ang implikasyon nito. Una, makikita agad ang tatak ni Coach L.A. sa team. Hindi ito yung typical na run-and-gun youth squad. Ito ay team na may structure, may sets at may disiplina. Hindi matagal ang transition niya mula player patungong coach dahil dala niya ang karanasan, ang maturity at higit sa lahat, ang basketball IQ. Sa isang under-16 team, ito ang pinakakailangan, hindi lang galing sa laro, kundi tamang mindset. Nakita rin natin kung paano niya binigyang tiwala ang second unit na siyang nagbigay ng energy shift sa laban. Ang Pascual duo, Travis at Cholo, ay mukhang magiging importanteng haligi ng programang ito. Si Travis na may lakas at instincts para sa inside game at si Cholo na deadly shooter mula sa labas. Si Ethan Tanchi, kahit hindi mataas ang stat line, ay critical sa leadership sa court. At sa pangkalahatan, ang bench depth ng Batang Gilas ay isang malaking advantage. Pero hindi lang ito tungkol sa isang laro, ito ay simula sa mas malawak na campaign. Ang SIBA qualifiers, kailangan pa nating harapin ang Singapore, Malaysia, Thailand at Indonesia. Malakas din ang ibang teams, at hindi natin pwedeng gawing sukatan ang performance ng Vietnam sa kung gaano tayo kahanda. Particularly, dapat bantayan ang Indonesia at Thailand na historically ay nagbibigay ng mahigpit na laban sa mga ganitong klaseng age bracket. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.